Hollywood TV. Ang saya na naramdaman ko. Hindi ko napigilang basahin ang message. No need to come over again, Mr. Romano. I'm bringing Irish back home. Babalik sila sa New York. How did Diana pull that up? Talagang kailangang gantimpalaan siya para sa isang mahusay na trabaho. I dialed her number and she picked up on the fourth ring. Mr. Romano, tanong niya. For the first time, natuwa ako sa boses niya. Natuwa ako nang marinig ko ang boses niya. What more kung sa wakas ay nakita ko na ang aking Irish. Hindi ako makapaniwala na naramdaman ko na naman ang lahat ng kasiyahang ito. Hindi ko alam na magiging ganito ako kasaya pagkatapos ng kamatayan ni Katrina. I tried my best para hindi masyadong excited. Well, I made myself sound as cold as she's used to. Sana ay mayroon kang positibong balita o kung hindi ay pupunta ako. Oh Mr. Romano, hindi mo ba nakita ang message ko? Maingat na tanong niya. No, hindi ko nakita ang message mo. Kung nakita ko, hindi ako tatawag, di ba? I tried hard to keep my cold facade up. I hope you've got Irish with you. Or else. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. I've got Irish with me, sir. Babalik kami sa New York bukas ng gabi. How did you pull that up? Anong ginawa mo? I pried. Sa totoo lang sobrang curious ako. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ibabalik niya ang kaibigan niya. Na-curious ako kung paano hinayaan ni Grace na mangyari ito. May narinig akong kaluskos sa likod bago ko narinig ulit ang boses niya. Alam ni Irish ang totoo. Well, hindi kanya talaga maalala and stuff but we told her the basics. Galit na galit ang mommy niya at pinag-iimpake ako at pinapaalis, pero pinili ni Irish na sumama sa akin. Pinilit niyang makipag-usap sa iyo. Gusto niyang malaman kung sino ka. Naikuyong ko ang kamao ko. Pinaalis ka ni Grace. The nerve of that tiny woman. Unfortunately, yes, sabi niya sabay buntong hininga. Pero ayos lang. With time, Tita Grace would come around. Mahirap lang siyang pakitunguhan pagdating kay Irish. Pinasadahan ko ng daliri ko ang buhok ko. I've been doing that a lot today. So how are you guys going to come? Well, I don't really have so much money, and Irish passport is with her mom. I'm just gonna try to find the passport then talk Kenny to lending me some money. Then tomorrow morning, I'll book for our flight. I hope things. I'll send my jet to pick you guys up. Hanapin mo na lang ang passport ni Irish, sabi ko sa kanya in a monotonous tone. Hindi ito para sa debate. Narinig ko ang pagpipigil niya ng hininga. You will, sir. Yes, but one more thing. I trailed off, may nabubuong plano sa isip ko. Medyo nag-alinlangan siya. What? Kaya ayon sa plano, buong araw na palihim na hinanap ni Diana ang passport ng kaibigan. Kapag naging busy si Tita Grace sa trabaho, sinusubukang baliwalain ang mga pangyayari sa mga araw, pumupunta si Diana sa kanyang kwarto at inaayos ang kanyang mga gamit. At kapag narinig niya ang kanyang tita na naglalakad patungo sa silid, magtatago siya. Sa pagtatapos ng araw, nakita niya ang passport sa ilalim ng duffel bag ni Grace. Hindi maipaliwanag ang ginhawang dumaloy sa kanyang katawan. Sa wakas, may hahatid na niya ang kaibigan sa lalaking mahal niya. Kung walang ibang naniniwala na gagaling si Irish kapag nalaman niya ang buong katotohanan, gagawin ni Diana. She had a gut feeling that things would be better if Irish just know about everything at kung kasama niya si Alexander. Samantala, humiga si Irish sa kanyang kama, iniisip ang lahat ng nangyari ngayon. Gulat na gulat pa rin siya nang malaman na siya ay kinidnap at ikinulong sa isang freezer. Hindi katakataka kung bakit siya nagkaroon ng lahat ng mga kakilakilabot na bangungot kung saan siya ay palaging nilalamig hanggang sa mamatay. Palagi siyang nagdadasal pagkatapos niyang magising sa ganoong panaginip. Nagkaroon pa siya ng phobia sa malamig na pagkain at tubig. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit hindi siya lumangoy sa magandang lake sa likod. Natatakot lang siya na baka lamunin siya ng tubig. So indeed, ang misteryosong lalaki sa kanyang panaginip ay si Mr. Romano. Gustong-gusto niyang makita ang lalaki, upang malaman kung ano ang hitsura niya, at kung bakit niya ginawa ang ginawa nito sa kanya. Paano siya naging malupit para kidnapin ang kanyang ina? At kidnapin din siya. Nasa ganitong estado siya nang patuloy na sinusubukang alalahanin ang mga bagay dahil sa kanya. Kailangan niyang makipag-usap sa lalaki. And God knows she wasn't a violent person but she sure knows she had to give this man a slap for messing her life like this. I finally got it. Tuwang-tuwang tumili si Diana, dahilan para mapatalon si Irish sa takot at hinila siya palayo sa kanyang iniisip. Inilagay ni Irish ang isang kamay sa dibdib. I'm gonna have to put a bell on you. Tinakot mo ako.
Humagikik si Diana at niyakap ang matalik na kaibigan. I'm sorry, I was just so happy. Umalis siya at ipinakita kay Irish ang passport. Nanlaki ang mata niya. Paano mo nakuha ito? Kapansin-pansing binaligtad ni Diana ang kanyang buhok sa gilid. Hello, I'm Diana Burke. When I set my mind to anything, sinisigurado kong gagawin ko. For the first time today, ngumiti at humagikik si Irish sa childish friend. Hinila niya si Diana sa pagkakayakap sa pagkakataong ito. Salamat, seryosong sabi niya. Maraming salamat. Paiiyakin mo ako, Blondie. Pero ayos lang kung kailangan kong iyakan ka. I don't mind crying a few tears for your happiness. Mahal na mahal kita at gusto kong maging masaya ka. Pero sa ngayon, kailangan na nating mag-impake dahil girl, babalik tayo sa New York. Masaya siyang sumigaw, itinulak ang kanyang mga kamay sa hangin, na naging dahilan upang tumaas ang kanyang shirt. And of course, showing her flat tummy na may singsing sa pusod. Natawa si Irish at hinawakan ang butas ng pusod. This is beautiful. Ang sarap sa pakiramdam na may babaeng kasing edad niya. Napangiti ang kaibigan niya nang may pagmamalaki. Salamat, mahal na mahal ito ni Conrad. Mahilig siyang halikan at sipsipin bago siya bumaba. Panaginip na natapos ni Diana. Hindi na ako makapaghintay na makita muli ang aking Conrad. Napahagikik si Irish dahilan para mapabuntong hininga si Diana. What? Nakataas kilay na tanong ng blonde girl. Hindi mo kinurot o pinisil ang ilong mo pagkatapos kong marinig ang sinabi ko. Ibang-iba iyon sa iyo. You know what? I enjoy this version of you much more. And to think you used the F word today. God is good. Natatawang tinapos niya. That brain damage of yours is doing us some good. I bet Kenny would be shocked as fuck. Tumawa ulit si Irish. It's not brain damage, Diana. It's amnesia, and it's caused by the traumatic experience I went through. Napabuntong hininga niyang sabi. Whatever, brain damage or amnesia, just don't let it get to you. I don't care, so far as I got my Irish with me. And more importantly, so far as we're going back to New York City. Tense pa rin ang atmosphere sa cottage. Lalo na sa pagitan ni Grace at ng mga babae. Well, sinubukan lang ni Dr. Nathan na maging cool kung isa sa alang-alang na siya lang ang lalaki sa paligid. Pero iniwasan niya si Diana. Para sa kanya, trouble ang dalaga. Ayaw niya talagang umalis si Irish. He'd grown to love her. At ngayon, kailangan lang ni Diana na sirain ang kanyang mga planong gawin kanya si Irish. Sinubukan ni Grace na kausapin si Irish na huwag umalis, ngunit nakapagdesisyon na siya. Ito ang naging dahilan ng muling paghampas ni Grace kay Diana. Ngunit si Diana bilang Diana, nagbingi-bingihan siya at ginawang cool ang lahat. Tumingin si Diana sa kanyang relo. It was almost 5. Malapit nang dumating ang service van para sunduin sila. Tuwang-tuwa siyang umalis dahil sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang ibahagi ang eroplano sa lahat. Ito ay isang fucking private jet. At lalo siyang natuwa sa mga plano ni Alexander para sa kaibigan. Sorry for ruining your plans, tita. But I've got to do this. Hindi siya pinansin ni Grace. Buti na lang may sariling plano si Grace. Babalik na sana siya kinaumagahan. Nakabook na ang lahat ng flight papuntang New York para sa gabi. Kaya kinailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na araw. Sa wakas ay lumabas si Irish sa kanyang silid at huminto nang makita ang kanyang ina. Don't go, sweetheart. Nagmamakaawa ang matandang babae. Nag-isip si Irish kung ano ang gagawin at sa huli ay binigyan siya ng isang maliit na ngiti. I'm sorry, I can't stay. I'll be going now. And with that, nag-walk out siya kasama ang kaibigan niya. Huminto siya at lumingon sa doktor. Salamat sa tulong mo, Dr. Nathan. Nakangiting sabi niya at naglakad papunta sa service van na kakaandar lang. Pumasok sila at umalis ito nang hindi lumilingon muli si Irish. Ito ang tamang gawin. She had to make peace with her past for her future to be bright. Patuloy na kinakagat ni Irish ang kanyang mga kuko sa daliri sa buong biyahe sa eroplano. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana. Ang jet ay tila pamilyar sa kanya, ngunit iyon ang pinakamaliit sa kanyang mga problema. Kinakabahan siya, makikilala niya ang lalaking ito kung sino man siya at sa totoo lang, hindi man lang siya handa na makilala siya. Ngunit siniguro ni Diana na magiging okay lang ito. Inaasahan niya ito. Sinabi ko na sa iyo, Irish, hindi ka sasaktan ng lalaki sa kabila ng mga sinasabi ng lahat. Mahal ka niya, maniwala ka sa akin. At kung sasaktan ka niya, pananagutin ko. Pagtitiwala ni Diana sa kanya, hinawakan ang kamay ng kanyang matalik na kaibigan at hinalikan ito. Mahal na mahal kita para ilagay sa panganib ang buhay mo. Hinayaan ni Irish na kanina pa pinipigilan ang mga luha ng takot sa kanyang mga mata nang lumingon siya at niyakap si Diana. Thank you so much, Diana. In fairness, I wanted to leave that cottage. I wanted some air, some space, and you've just liberated me.
Thank you so much. Samantala sa New York, nagkaroon ng seryosong paghahanda sa art house. Sina Roberto at Alessandro ang namamahala upang matiyak na perpekto ang lahat. Ang lahat ng mga painting ni Irish ay inayos at binago. Maging ang mga ipininta ni Alexander ay inayos at lahat ay nakasabit ng maganda sa makinis na mga dingding. Ito ay isang makapigil hiningang site upang pagmasdan. Ang panloob na disenyo ng gallery ay ginawa sa pagiging perpekto at tanging ang pinakamahalagang tao sa lungsod ang inimbitahan para sa grand opening nito. Si Alexander naman ay nagpadala ng mahigit 50 mensahe kay Diana para masiguradong magpakita ito kasama ang kanyang babae. Kung hindi sila sumipot, sayang ang pagbubukas ng gallery. Ito ang unang regalo niya sa kanya. The grand welcome she deserved. Alam niyang habang buhay ang paghingi niya ng tawad sa ginawa niyang panganib sa buhay nito at kailangan niyang magsimula sa kung saan. Ito ay simula pa lamang. He was going to spoil her with all the finest things in life. Ibibigay niya sa kanya ang lahat ng magagandang bagay na hindi niya kayang ibigay sa dating kasintahan. Mamahalin niya ito hanggang sa magmakaawa ito sa kanya na itigil na ang pagmamahal sa kanya, na syempre ay hindi. Sa bawat segundong lumilipas, ginawa ang mga pagsasaayos para sa pagdating ni Irish. Sa hotel, meron ng hairstylist, masahista, beautician at lahat. Nakapili na ng damit para sa kanya, pati na rin si Diana. Umaasa lang si Alexander na magiging perpekto ang lahat para sa kanyang minamahal. Kung naalala lang siya nito. Ang bahaging iyon ang pinaka-natakot sa kanya. Paano kung hindi niya ito maalala? Paano kung nakalimutan niya kung gaano kasarap ang pakiramdam niya? Siya ang nagmulat sa makataong pakiramdam sa kanya. Yung nagparamdam ulit sa kanya ng buo. Ang nag-iisang nag-move on sa kanya mula kay Katrina. Ang nagbigay sa kanya ng layunin na mabuhay ng hindi nakakasakit ng iba. Oh, ang Irish niya ay isang anghel. Ang kanyang anghel. Ang kanyang prinsesa. Makalipas ang 2 oras ay lumapag ang eroplano at buti na lang hindi masyadong mahaba ang biyahe, kaya parehong nalampasan ni Irish at Diana ang jetlag na pakiramdam. Ang ganda ng New York. Napanganga si Irish sa mga magagandang gusali na nakapalibot sa airport. Isang pakiramdam ng pagmamayari ang bumabalot sa kanya. It feels like home. Ngumiti si Diana. It is home. So saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ng isang curious na Irish. Napangisi si Diana. It's a surprise. Nanlaki ang mga mata ni Irish sa tuwa. A surprise. Tumango si Diana. Yup. And this is gonna be fun. Let's get going. Sabi niya habang hinihila niya si Irish patungo sa itim na 2019 Rolls-Royce Ghost EWB na nakita niya. Ang numero ng kotse ay eksaktong kapareho ng isang Alexander sa kanya na maghihintay sa kanya. Siyempre, the guy's cars always stood out from the rest. That's our ride. Tanong ni Irish na lalong nadagdagan ng excitement. Una private jet, tapos ngayon napakagandang sasakyan. Wow, hindi ko alam na mayaman ka pala. Humagalpak ng tawa si Diana. Beach, as much as I want to take credit for that, hindi ako mayaman. Not the least bit. Sometimes you shared your lunch with me. I did. Of course you did. Forget about that right now. Let's get this done with once and for all. Sabi ni Diana sa kanya habang hinihila siya papunta sa naghihintay na sasakyan. Nang makarating sila sa sasakyan, napagtanto nilang naghihintay sa kanila ang isang driver na may hawak na board, na nakasulat ang pangalan ni Irish. Kami na ang hinihintay mo. Sabi ni Diana habang pinapakita sa kanya ang passport ni Irish. Tumango ang driver at binuksan ang backseat. Susunod, ang hotel. Ang silid ng hotel ay kasing ganda at classic gaya ng inaasahan. Nakahanda na ang mga workers at hindi maintindihan ni Irish kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Hindi sa nagrereklamo siya tungkol sa unang klase ng treatment na nakukuha niya, ngunit ito ay sobra. Wala siyang pera para bayaran sila kung sakaling humingi sila ng anuman. Alam ni Diana na may surprise si Alexander para kay Irish ngunit hindi niya alam kung ano yun. In fairness, she wasn't expecting this kind of pampering too, but it comes once and she better made use of it. Dagdag pa, hindi siya gumagastos kahit isang sentimo. Ang libreng first-class spa treatment ay pangarap ng bawat babae. Ang mga babae ay nagpahinga ng 1 oras bago magsimula ang trabaho. Para sa buhok ni Irish, ito ay nakatali sa isang kamanghamanghang messy bouffant bun, na may mga tendrils sa gilid at para kay Diana, ang kanyang buhok ay fishtail braided. Pareho silang nagpasya sa nude gel nails dahil mukhang mas mature ito at bumagay sa kanilang mga evening gown. Irish settled on light natural na makeup habang ang hot-headed na si Diana ay pumasok para sa isang mainit na hitsura. Sa huli, both ladies looked absolutely gorgeous. Pagsapit ng 6:40 PM, naghihintay ang parehong Rolls-Royce na sumundo sa kanila kanina. Ang shit na iyon doon ay nagkakahalaga ng halos $400,000, kailangan ko ng larawan nito, idinagdag sa kung gaano ako kaganda ngayon.
Bulong ni Diana sa tenga ni Irish dahilan para mapangiti ito. Mababaliw ang mga followers ko sa IG. Would you help me take a picture? Humagikgik si Irish. Oo naman, sabi niya habang kinukuha ang phone ni Diana at pinagmamasdan itong umuungol papunta sa mukhang mamahaling sasakyan. Nang mag-pose si Diana na parang supermodel, nagpa-picture siya. Ilang beses pang nag-pose si Diana at ang ganda ng picture. You turn now. Go pose like I did. Sabi ni Diana at tumawa ang kaibigan at tumalima. Nagpicture-picture rin siya tapos nag-selfie sila. Napakagandang gabi para sa dalawang babae. Hindi na maaaring humingi ng higit pa si Irish. Sa unang pagkakataon sa mga linggo, hindi niya kinailangang uminom ng mga antidepressant para gumaan ang pakiramdam niya. Ginagawa ng New York ang trick. O si Alexander ba? At kung mahal na mahal niya ang bayan, ano pa kapag nakakita siya ng gallery bilang karangalan sa kanya? Nang matapos sila ay sumakay na silang dalawa sa sasakyan. You both gave me quite a show. Amazingly beautiful women. Pinupuri sila ng matandang driver. Siyempre, pinagmamasdan niya ang mga ito at nagpasya na huwag lumabas at sirain ang kasiyahang nararanasan nila. Pero sa susunod, let me open your door. Pareho ang mga babae ay humagikgik na parang mga teenager at nagpasalamat sa mabait na matanda. Napakaganda ng biyahe papunta sa kung saan man sila patungo habang nagkukwentuhan sila tungkol sa kung gaano kaganda ang lahat. Sinubukan pa nilang makipag-usap sa driver upang malaman kung saan sila patungo, ngunit sinabi niya sa kanila na ito ay isang surprise. Sabik na sabik silang malaman. Ngunit sa kabila ng pagiging masayahin ni Irish, may buhol pa rin sa ilalim ng kanyang tiyan. Kinakabahan siya. Alam niyang makikilala niya ang lalaking ito kung sino man siya. Sa lahat ng nangyayari, masasabi niyang mayaman ito at ayaw niyang maging mapanghusga, ngunit ang mga taong kasing yaman niya ay laging mayabang. Alinmang paraan, gusto niyang makita siya. Huminto ang driver makalipas ang 20 minuto at nakaawang ang kanilang mga bibig sa dami ng paparazzi sa entrance. Tila nakapasok na ang lahat at naghihintay sa kanila. Pinuprotektahan sila ng mga guard sa entrance mula sa makating kamay ng mga lalaking iyon. Both Irish and Diana were successfully taken in without disturbance. Tahimik ang hallway pero napaka-classic ng tao na may magandang painting sa dingding. This looks like a gallery, sabi ni Diana habang naglalakad sila sa corridors. Pawisan na ang mga palad ni Irish. Medyo kinakabahan ako, inamin niya. Ako din, dagdag ni Diana nang makapasok silang dalawa sa art room. May mga taong umaaligid sa iba't ibang painting at nang tingnan ni Irish ang una, umikot ang kanyang ulo. Parang pamilyar ito kaya mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Lumipat siya sa katabi at lalong umikot ang ulo niya. Napabuntong hininga si Diana nang makita ang larawan ng kaibigan. Napansin din niya kung paanong ang mga tao sa silid ay patuloy na nakatingin kay Irish, pagkatapos ay bumalik sa painting. Bahagya niyang siniko ang kaibigan. That's you, bulong niya. Napansin ni Irish ang atensyon sa kanya at sinundan ng tingin ang painting sa dingding. It was freaking her. Bago pa siya mawalan ng malay, narinig niya ang malalim na boses sa likuran niya. Welcome back, princess. At dito na po, nagtatapos ang part 33 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.